Today's Reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor, good morning! Si Maricel Halili, ang humahalili para kay Manong Ted ngayong morning. Good morning, Pastor Yan. Jeff. Good morning, Mase. Magandang umaga sa iyo. Eto na, Ganda ka ni Chacha. Ay, naku naman, Pastor. Mas gusto namin sana naman magpa-breakfast ka dyan. Alam ko si mamaya, Pastor, nandito ka, no? Tama ba? Pupunta ka dito? Ay, oo, For sharing Friday. Mamayang hapon. Nakakasalubong ko tong si Pastor paghapon ng Ayan na Biyernes. nga. Pastor, naku, ito na, maaga ka ngayon. So, alam mo na kung sino talaga ang cause of delay sa programa. Wala siya ngayon. He's in a better place now. Pero i-wish natin good luck. Alam mo na yon, Manong Ted, kung anong ginugood luck namin. May game kasi siya eh. May game? May game pala. Good luck, Manong Ted. Carry mo yan. Yan. Oh, may magandang balita yan sa Lunes siguro. Sigurado. Ito na, inaabangan ka na ng iyong mga tagasunod, Pastor. Anong magandang balita ngayong Friday morning? Well, unang-una, birthday ni Alvin Casanova. Maganda yan. At Diyos ko, Alvin, ano ba naman magpa-pizza ka? Ito, papapita to. Happy 75th birthday. Super senior fan ni Ted to. Tatay Artemio Lu from Trina Galang. At of course, anak mo si Anthony. So, sa ating mga tema ngayon, mga great men of faith in the Bible, ito pong babasahin ko ay isang kilala sa Biblia na isa sa mga great men ng Israelita at towards the end of his life, mamamatay na po siya. Ito yung kanyang isa sa mga farewell speech po niya to. Sabi sa Joshua 24:15, sabi dito, ngunit kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na to kung sino paglilingkuran niyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. China-challenge niya yung mga Israelita during that time sa dami nilang na-experience na mirakulo, sa dami nilang na-experience na victory over their enemies. And towards the end of his life, sabi, may choice naman tayo kung sino i-worship nyo, kung sino sasambahin nyo. Okay? Pero sabi niya, para sa aking pamilya, we're gonna worship God. Alam niyo po, lahat naman tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng napakagandang regalo. Ito po'y wala sa ibang nilalang, wala ang mga hayop na to, wala ang ibang nilalang. Sa tao lang po ibinigay itong magandang regalo na to. It's the gift of free will. Malaya po tayo nakakapagdesisyon kung ano gusto nating gawin sa buhay natin. Mag-aaral ba ako or mabubulakbol? Mag-boyfriend ba ako, girlfriend na maaga sa murang edad, or magtatapos muna ako sa pag-aaral? Magli-live-in ba o magpapakasal? Sasamahan ko ba yung masamang barkada na to o hindi? Natataon ngayon, mamimili ba ako ng boto o lalaban ako ng patas sa nalalapit na eleksyon? Or sa mga botante, ibebenta ko ba yung boto ko sa halagang 8,000? Or iboboto ko talaga sa konsensya ko tamang botante, iboboto? Ano man po ang ginagawa natin, it's based on what we value. Ano naman kinalaman na to, Pastor, sa sasambahin parang mundane lang to, araw-araw na pangyayari. Just in case hindi nyo po alam, we are creature of worship. We are born to worship something or someone. Pwede nating i-worship yung kayamanan, kapangyarihan, karangyaan, or i-worship natin yung talagang Diyos na makapangyarihan. Madaling malaman po yan, just in case parang feeling mo, sino ba wino-worship ko? Sino ba laman ng isip mo? Or ano ba laman ng isip mo bago matulog at pagmulat ng iyong mata? Ikaw ba'y willing ikompromiso ang iyong integridad at karakter sa ngalan ng salapi, posisyon, power, possession? Yan po ay mga indikasyon lamang na ang wino-worship mo ay either salapi o kapangyarihan pag willing mong ikompromiso ang iyong karakter, integridad, pagkatao, magsasanla ka ng ATM para makabili ng latest na iPhone. Kanino mo ba binubuhos ang iyong buong lakas, isipan at kaluluwa? Warning lang po as I end before we pray, Cha. Isang babala lang po sa mga patuloy na gumagawa at namimili ng maling choices. Yes, we have a choice kung ano po gusto natin gawin sa buhay natin. But unfortunately, we don't have a choice kung ano ang consequence sa mga ito. Haharap po tayo one day sa isang righteous judge na huhusga sa lahat ng ating ginawa dito sa buhay. Lahat na yung sinambit na salita, lahat na yung ginawa sa isip, sa salita at sa gawa, lahat po yan ay hahatulan ng isang husgado, si God, a righteous judge na hindi pwedeng mabribe. So hanggat may panahon pa po, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka pa naman bumibili ng boto, hindi ka pa nagbebenta. Pwede pang mag-U-turn at simulang gawin ng tama para sa landas na papunta sa Diyos. Gayahin natin si Joshua. Ulitin ko, Joshua 24:15. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon,
mamili kayo ngayon sa araw na to kung sino paglilingkuran nyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, si Joshua isang magandang ehemplo kung ano ang dapat i-value sa buhay. Sabi mo sa salita mo, what good for a man to gain the whole world and forfeit his soul. Ano raw po silbi kung nasa amin lahat ng kapangyarihan, karangyaan, and yet wala namang kaming relasyon sa iyo. Sa impyerno rin ang tuloy namin. Kaya Lord, patawarin nyo kami nung pinriority namin, Lord, ang mga bagay sa mundo na to na panandalian lang. Patawarin nyo kami, Lord, kung kami ay nakagawa ng masama. You are a God of multiple chances. Manumbalik lang kami sa iyo, gawin ang tama. At alam namin naghihintay ang grasya mo upang kami patawarin. Ngayon, Lord, sa nalalapit na eleksyon, dinadalangin lang namin ang mga kapwa ko botante, Lord, bumoto ng tama. Bumoto ayon sa tamang konsensya at hindi dahil sa pera na ino-offer ng mga masasamang kandidato. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Gusto ko yun, Very yung timely. reminder ni ni It's Pastor very Jeff timely. sa pagboto sa Totoo. BSKE. Correct. Tsaka yung mga tumakbo din. Ano ba talagang purpose nyo? Bakit kayo nandiyan? Tama. Pastor, invite mo sila saan kanila pwedeng sundan mamaya and of course sa paparating na weekend. I think may campus tour sa ating, yung kay ating kapatid na si Cheryl Cosim. Nasa Yes. PUP yata. So, yeah. Mamaya po, sagot kita. 4:00 po yan. Napakaganda ng topic namin. After lang po ni Senator Tulfo yung ating programa about roles ng bawat miyembro ng pamilya. Ano ba role mo bilang asawa, bilang anak, alright, bilang magulang. So yan po ay pag-uusapan natin para walang chaos sa pamilya. Kasi po yung gulo sa mga malalaking bansa, nagsimula po yan sa pamilya. Kung tayo lang ay merong peace at tamang role na sinusunod sa pamilya, this world will be a better place. So mamaya po yan sa Cheryl Cosim. Sagot kita sa Facebook po ni Ate Cheryl Cosim, ang aming At sa online Radyo at 5. Radyo 5 through Yan. FM 92. At bukas naman 4:00 sa Rebuild City Church. Yan po yung Facebook at YouTube channels ng aming church. Rebuild City Church. Ako po yung nagpipreach dyan every Saturday 4 p.m. Online po yan. At makita-kita po tayo pag Sabado na 4:00. Ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration. Maraming salamat, Pastor Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.